Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Mga kaibigan, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay ng ating programa dito sa TYFB. So every now and then, no? So marami tayong katanungan mga kaibigan na natanggap pero atin itong bigyan ng pansin, no? Isang mga tanong, no? Dahil hindi natin masagot lahat, no? So, ang katanungan sans, bakit ba, no? Paano ba natin i-explain bakit tayo naka-inherit sa original sin, no? Meron ba itong basihan sa Biblia, no? So, yan ang katanungan na bigyan nating pansin ngayong umaga na ito, no? Mga kaibigan, no? Sabihin nila, no, ang ama o ina ang nagkasala, dapat siya ang mapanis, no? Hindi ang kanyang mga anak, no? So, totoo yan. But, paano ba natin na-inherit itong original sin, no? Ganito ang analohiya natin, no? Ang una nating mga magulang, si Adan at si Eva, nagkasala sila. Before sila nagkasala, mayaman sila sa tinatawag na sanctifying grace, no? So mayaman talaga sila, no? Sa sanctifying grace, no? Sa nagkasala sila, sons, no? Hinubaran ng ating Diyos, no? Ni Amang Yahweh, no? Ang first parent natin, no? Hinubaran sa sanctifying grace. So from mayaman, no, sa sanctifying grace, no, naging mahirap, naging pobre, naging pulubi, no, sa sanctifying grace. So ang lahat ng uh, mga from generation to generation galing sa una nating ama, galing sa una nating mga magulang, no. Ang na-inherit nila hindi yung kayamanan ng sanctifying grace, no, kundi ang kahirapan, no, ang kapobre, no, sa sanctifying grace, no. Like for instance, mga kaibigan, no, merong isang ama na ang yaman niya, no, dahil marami siyang bisyosans, no, lagi siyang nagsusugal, lagi siyang nagwawaldas ng kanyang mga pera, no. From mayaman, naging mahirap siya, no, dahil sa kanyang lifestyle, no. So, dahil nag-aasawa siya, no, meron na silang anak, no. So, ang napanunod, ang na-inherit sa anak sense ay hindi na yung kayamanan, no, kundi ang kahirapan, no. In like matter, mga kaibigan, no, yan ang original sin, no. Hindi na kasalanan ba ng bata na naging mahirap siya? Hindi naman, no. Kasalanan yon sa kanyang mga magulang. Nang tanong, meron ba tayong basihan sa Biblia nito? Yan ang magandang tanong, no? So, basahin natin, sans, ang Lamentations, uh, Ezekiel chapter 18, verse 2, no? 18 verse 2, no? Nandito, sans. Sans, no? Chapter 18 verse 1 to 2, no? 1 to 2. Sinasabi sa akin ni Yahweh, ano ang ibig ninyong sabihin?
sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Tingnan mo, Sans. Sino ang kumakain sa ubas? Analogy yan, Sans. Analogy yan, no? Sino ang kumain sa ubas? Ang mga Magulang. magulang. Pero ang nangingilo ang mga ngipin, ang mga anak, no? So, konektado tayo sa kasalanan ng ating mga magulang, no? Yan ang original sin. Napanunod natin ang kasalanang ito, hindi dahil kasalanan ng mga anak. Na-inherit natin, no? Ang mga magulang ang kumain ng ubas na maasim. Pero sino ang ngipin na nangingilo ang mga ngipin, Sans? Pagpunta sa mga anak. Ang mga anak, no? Saan ba yan mababasa? Ezekiel chapter 18 verse 2. So tingnan natin ang sinabi ni San Pablo, Sans, sa Roma chapter 5 verse 12. Ito ang mababasa. Ang kasulatan ay pumasok sa sanlibutan. Ang Kasalanan. kasalanan, hindi kasulatan. No? Kasalanan. Kasalanan, Sans, no? Sunod. Ang kasalanan ay pumapasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Isang tao, no? Sa isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. susunod. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan Maghanap ang kamatayan. sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkakasala. So, galing sa isang tao, Sans, no? So, pakiulit, Sans, yung first na sentence. ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. So, klaro. At ang kamatayan ay Ay lumaganap. at pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. O dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkakasala. So, dito mga kaibigan, no? Makikita natin dahil sa isang tao. Yan ang first parent natin, no? So, Roma chapter 5 verse 12 yon, no? Ating dadagdagan, Brother Melchor, sa Salmo kapitulo 51. Basahin mo. Verse 5. Verse 5. Basahin natin. Verse 5 lang. Pinagtrabaho kaming parang mga hayop. Ano yan? Mga awit. Kapitulo. Okay yun. Verse 5. Verse 5. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ang aking iluwal. Makasalanan na ng ako'y iluwal. So, klaro, Verse 5. si Salmista David ay umaamin. Pakiulit, Sans. Verse 5. Ako'y masama na buhat ng isinilang. So, Isilang. Kasalanan na ng ako'y iluwal. Makasalanan ng ako'y iluwal, no? So, si Propeta David ay umahamin. Ano ang kasalanan niya? Bata pa siya, no? Dahil yon na-inherit natin ang original sin from our first parent, no? Ang panghuli na teksto sa ating basahin ang Lamentation of mga Panaghuy, Kapitulo 5, versikulo 7. Tingnan, klarong-klaro na ito, no? So, yung mga binasa natin na Ezekiel 18, so 2, Roma chapter 5, verse 12, Psalm 51, verse 5, ay patunay na meron talagang original sin. Hindi natin kasalanan ng mga anak, pero kasalanan ng ating mga magulang. Una nating mga magulang, yan ay original sin, no? So, panghuling teksto, Sans. 5, Lamentations o mga Panaghuy, chapter 5, verse 7. Pinagtrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lamang pinagpapahinga. Verse 5, continue, verse 6. 7, verse 7. Verse 7. 5, verse 7. Okay. Nagkasala ang aming mga ninuno, at dahil sa kanila, kami ay nagdurusa. Tingnan nyo. Nagkasala ang aming mga ninuno, at dahil sa kanila, kami karon
ang nagdurusa o napanas because of their violation and the transgression, no? So mga kaibigan, klarong-klaro yan ang ating pagbigay linaw. Bakit ba tayo merong doktrina sa original sin? Paano ba tayo naka-inherit nito? So, sa unang portion sa ating programa sa DYFB, no, atin ang binigyang linaw ang katanungan na yan, no. So, kapag meron kayong mga tanong, mga kaibigan, hindi natin mabasa ang original sin sa litra por litra, pero the essence of original sin, meaning to say we inherit from ating unawain maigi ang mga teksto na ating binabasa bago lang, no? So, ating i-recognize ang ating mga kaibigan sans na laging nanonood, si Karen Borjos, no? Salamat kayo. O si Father Idik Monreal, no? Salamat Father Idik, no? O si Ray Locks, good morning Pads. O si Harris Teo, good morning Dre. O si Lia Bilatro, na nagtika gwapo, no, nakita gwapo si Father. Salamat kay Lia, no. Og si Gupio Roger, magandang umaga Father Darwin, no. Salamat. Og si Rilem, no, active na, no. Og si Relox watching here from Cebu City, no. Og si Harold Joke Byron, good morning Father Darwin, good morning son. Og si Marvin Candidato Derecho Algodon, mayong buntag padre. Darwin Gitcano og si Way Kuko. Morning Father, saya nga di ko kapaminaw. Guba headset nako. So palit kag headset igsuon, no? Og si Elizabeth Gukur watching from Anaheim, no. Og si Rini Villaber, no. Og si Den Quez Lee, no. Good morning, good evening Father. Og imong kauban si Bro Melchor ni katugon pa kaayo. Not feeling well ning akong pinangga nga igsuon, no. God bless. Amen. Watching from Kuwait, Kawit, Cavite. O si Catherine Ibaok. Good morning, Father and Brother Melchor. Salamat sa pagpaambit. O si Paul Pulinar. Good morning, Father. O si Juicy. No? Good morning, Father. O si Ate Nanette. No? Carmona o Cularines. No? O si Jerton Adurim. Ada Ruhim. Mehorada, mayong buntag. Mayong buntag Padre. Og si Renz Gars, magandang umaga Father God, to glory to God from Batulite. Og si Brother William Lister, always listening to us, watching to us, no, even though he has this difficulty in understanding our language, no, but nakikinig siya. O Nanit Carmona, no, dalay ko ng Diyos. Og si Gisnel Cacho, no, og si G. Arvin Visinga, no, og si Leo Tisuy, kumusta si Father Will Pangan, no, og si Bim Bangas, good morning Father Darwin, og si Phoebe Milianes, no, og si Gloria Castil, og si Kuya Bayoy, no, Manolito Mendez, og si Sister Ate Lita T, no, laging nagsubaybay ito si Yan Crudua. Og si Marino Sumalinaw, good EM Father, tag sa Rajud makatiming sa imong live si Marino. Di ay sa Lapu-Lapu. Salamat kay Marino. Og si Philip Marin Ponce, may mabasa ka bang original sin sa Biblia, no? Salamat Brother Philip, no? Hindi natin mabasa ang term original sins, but the meaning of original sins is inheriting the sin or the punishment of our first parent, no? So binigyan natin ng teksto Brother Gerald, no? Brother Philip sa Ezekiel 18:2, Roma chapter 5 verse 12, Lamentation chapter 5 verse 7, and Psalm 51 verse 5. Salamat Brother Philip, no? So si Gerald Pihano o si Iyo Gonya, maumao ra jud tag kagwapuhan padre. Ay kaduhar ko nimo brad, no. O si Ivy Marie Carmona Lerias. So meron kang kuan ate dito sa kuan si Ate Nanit Carmona din no. Magkapinsan kayo Ate Ivy, no, dito sa Loon. O si Sister Dadine, no. Dano, no. O si Zimber Mostoles, no. Maraming salamat Father Darwin Gitcano, God bless you po. O si Gillard Alabar, no.
O si Ate Lita T. Good morning, Father Darwin and Romel Char. God bless, no? Hello, Father. O si Dadin, no? Salamat kayo. Yataki Tumbi, no? Nagtanaw na to, no? Si Father, ano siro ni? No? Kisa ni? Si Binhamin Dumugho. Hello, Father Darwin. O si Virgilio Casino de Vera, no? God bless po, Father Darwin watching from Japan, no? Margie Salomon Pakua, no? Good morning, Pads. O si Hiogunya watching from Agusan del Norte. O si Paul Polinar watching from Davao City, Father. O si Caroline, o si Ate Ken Galilea. Nag-review sa atin niya. Kumusta ako kay Attorney Rupil Ate Ken, no? O si Margarita Casalta, no? O si Bro John S. Gabi. Good morning po, Father. God bless your ministry. O si Sister Malu Alabar. O si Benjamin Dumugho. Proud to be Catholic. The true church founded by Jesus Christ on 33 AD. O si Arturo Esquivel. Good morning, Father. Watching from Riyadh. O si John Braille. Pa-shout out, Pads. No? Salamat kay John Braille. O si Sir Will Pangilinan, no? O si Igay Maligat. Morning Dre from Kabalian, Southern Leyte, no? O si Raymond Apia, good morning watching from Dre Hospital Dao, Pagadian City, no? Salamat kay Brad Raymond. O si Joy Zam Tunlaid, no? Morning po, nice program Dre. God bless you all. O si Lanili Aruhado Habok. Good morning, Father Darwin, watching from Linamon. Saan man yung Linamon, no? I'm always watching from CDO, si Zo Zam, no? O si Benjamin Dumugho. Pa-shout out, Father, watching from Lapu-Lapu. Oy, Lapu-Lapu. O si Roland Pards, no? Father Darwin, tagaay ko katinawan about Lucas 14:26, no? Ato ning sundan sa sunod, Lucas 14, 26, no? Ano bang nakasulat dito sa Lucas 14:26, no? Hindi ka pwedeng maging disciple ko unless mahalin mo ako ng higit sa tatay at nanay mo, asawa at mga anak, mga kapatid, at kahit sa sarili mong buhay. So dito mga Brother Roland, no? So ang ating Panginoon talaga ang sentro, no? Kapag hindi natin maging sentro ang ating Panginoon, iba na ang ating maging Diyos, no? Ang mga tao na, ang mga mahal natin sa buhay, no? Kapag si Kristo ang nasa sentro, Brother Roland, ang ating buhay ay laging stable, no? Kung merong gulong, Brother Roland, ito ang gulong, no? Kung nandyan ka sa sentro, no? Hindi ka maging nasa taas, hindi ka rin nasa baba, no? Laging nasa stable na kalagayan ka, no? Pasabot, no? Anong ibig sabihin niyan, no? Kahit merong unos, merong bagyo sa umaabot sa ating buhay, no? Strong pa rin tayo, no? Dapat unahin natin ang Panginoon, no? Ang ating pag susunod sa Kanya, no? Siya talaga ang mauna, no? Bakit? Dahil magbigay siya sa atin ng enlightenment and guidance, no? Kapag unahin natin ang tao na mahal natin, no? Ang mga bagay dito sa mundo, no? Hindi tayo mabigyan ng enlightenment and guidance, no? Sa ating Panginoon lang, no? Sa Kanya lang ang tunay na ah, kalinaw, no? Kapayapaan, no? So dapat tayo ay mag-charge, no? Parang cellphone, Brother Roland, no? Kapag busy na tayo sa pamilya natin, busy na tayo sa mga mga trabaho natin, no? Malubat tayo sama sa cellphone. Ang Panginoon ay magbigay natin ng dagdag lakas ng loob, no? So parang charger, Brother Roland, no? Siya talaga ang unahin natin higit sa lahat, no? Dahil siya ang Diyos, no? Higit din ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Dahil bago siya nag-uutos niyan, siya ang unang tumutupad sa kanyang salita, no? Gaya ng love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, no? Bago niya inutos yan, siya muna ang nag uh, nag umiibig sa atin ng buong tapat,
ng buong puso, no? Dahil sa pamagitan ng anak, no? Ibinigyan niya ang kanyang anak, no? Hindi siya nagpasugo ng anghel. Pwede naman siya magpasugo ng anghel, di ba? Pero because of the great love, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So, ang kanyang salita, Brother Roland, siya ang unang nagtupad nito, no? So, bigyan na deserving ang ating Panginoon na siya din ang ating uunahin. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. O si Lilo Santos, maraming salamat. O si Res Tupasio Masanigra, good morning, Father. Salamat kaayo sa prayer for training nako sa akong gi-applyan. Salamat pod sa advice. O si Res, no, salamat. O si Bibot Samiliano, si Nuro, good morning from Bacolod City, Negros Occidental. O si Dadin, naka-timing jud ko sa live. O si Brother Edgar Laugan, no, itong buutan nga igsuon ang atong kaibigan na laging busy for the ministry of the evangelization. Og si Airborne Pedria, no, Airborne, no. Hi Father, pa-shout out Father. PBT Apollo at Anthony, nag-duty diri sa Dapdap Terminal Northern Samar sa Philippine Army ni. Uy, salamat kayo sa rin siya ka Army, no. Amping kanuna igsuon. Og God bless Father. Taga Cebu ko, sa Vedra, Moalbual, Cebu. Sa Avedra, Moalbual, no. So na-assign ko sa Badian, no, for 2 years, no. So malabyan ako kanunay ang Moalbual, no, alang sa among apostolate, no. Gilbert Mohamitano, no, maing buntag padre og sa imong kauban, daghang salamat. Og si Brad Edgar Laugan, hello ninyo diha dre. Salamat Brad Edgar. Og si Lynn Iskalam, good morning Father Darwin D. Ako karon sa New Corilla, Davao del Norte, no. Salamat sa pulong sa Dios sa imong gipaambit. Kanamo, God bless you, Father, ug kang Brad Venture. Si Dadin, if makauli ko Bohol, Father, muhapit jud mi nimo ni Tonton, no. Salamat kaayo niya, i-regards ko ni Brad Ton. I most like sa mga catechism maong jud ni ako wish para makabalo ang mga Katoliko nga daghang way papay katekismo sa tudlo na Zoism, no. Og si Maridel Anonas, no, og si Malu Alabar, maayong buntag ninyo dre, and Bro Melchor Kabugoy Bidan, no. Tanong lang po, ilan po ba ang Diyos at sino ang Diyos po? Salamat, no. So isa lang ang Diyos, Brother Kabugoy, no. Pero mayroong tatlong persona. Diyan basa natin sa first John chapter 5 verse 7. Ating babasahin Brother Bugoy, no? Sa first John chapter 5 verse 7. Isa lang ang ating Diyos pero meron siyang tatlong persona, no? So meron ba tayong basihan yan? Nandyan sa Biblia ang Diyos Ama. Merong mabasa. Diyos Anak, nandyan din. At Espiritu Santo, no? Tatlong persona pero isa lang ang pagka-Diyos. Sa 1 John chapter 5 verse 7, so there are three testify in heaven, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. No? The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one, no? So pila ang baka mag-follow up ka ng tanong, no? Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ang Diyos. Tatlo ng yung Diyos. Hindi naman addition ang ating Diyos, no? Sabi niya, go to the world and multiply, no? Go to the world and multiply, no? Let's do the multiplication. Ang Ama, Diyos, ang Anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos. 1 times 1 times 1 equals 1. Go to the world and multiply, no? Multiply, no? So, isa lang ang Diyos, pero tatlo silang persona, no? Gaya ng Pilipinas, ang bansa natin ay tatlong malaking isla, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Ang Luzon ba Pilipinas? Yes, Pinas 'yan. Ang Visayas, Pilipinas din, no? Ang Mindanao, Pilipinas din. Ilan ang Pilipinas? No? Isa lang, pero tatlong malaking isla, Luzon, Visayas, at Mindanao. In like manner mga kaibigan, isa lang ating Diyos, pero mayroong tatlong persona. Saan mababasa? 1 Juan chapter 5 verse 7, no?
O si Henry Turbulencia, nagtanaw na to. Si Chris Joven Cuano, no, watching from Cebu. O si Ivy Lerias, salamat. Looking forward to meet her here soon, Bro Pads. Good morning ninyo. Be healed in Jesus' name, Bro Melchor. No? Jewel Haitin, good morning Father from Saudi. Nagsunod ko sa inyong Facebook Live. Salamat kaayo. Ito ang gamitin natin. Wala tayong TV station no? So, mag-create na lang tayo sa DYFB natin, libre pa, no? O si Ursula Sandili is watching, o si Aldavi Briculi, good morning, Father. O si Miss Tagbilaran, Jackie Yap, ipamusta ko sa whole family ni mo, Jack, no? O si Rosalinda de la Rosa Manansala, good morning from Korea. Pray for us, amen. O, vice versa. Please i-appeal sa imong pag-ampo, RB team, for NCPC contest karon. Salamat, Father. Okay. Sister Ursula o si Hipulito Manubs, no? Father, kaila ato pare dyan, pare dyan, nadakpan kay Shabu sa Cavite. Bakit nagawa niya yon, no? So, hindi ko pa alam, no? So, Hipulito Manubs, no? Salamat. O si Kabugoy Bidan, yung tanong ko po, ilan po ang Diyos? Nasagot na natin. Good morning, Father. Pray for us. Amen, no? O si Nancy Abaw, hi, good morning po. Watching, Father, Los Angeles, California. So, yung obispo sigurong na dakip. No? Hindi yun Katoliko, Brother Hipulito. O si Nancy Abaw, no? Watching from California. O si GR Lead Awon Sadnalan, no? Good morning, Father. Watching from Valencia City, Bukidnon. Si Ursula, please pray for the success of Princess May Jillian Sadili for her national competition today in Pangasinan in SPC, no? Thank you, Father. Okay. O si Eliali Duterte, tanaw na to. O si Maria Tilma Tarayo Ilorde, good morning, Father. Watching from Ubuhan, Sandingan, no? O si Dan, please co-include sa imong mga prayers, Father, Dano family, okay, no? O si Roland Pards, thanks, Father Darwin, sa katinawan, pabilin kusgan sa himaya sa Dios. O si Mira Amudia, nagtanaw ka nato karon, no? O si Heidi Arado, si Ate Heidi. O si Alejandro Valerio, mayong buntag, Father, pakibati akong misis na si Esther Valerio nagdiparo, no? O si Harold Baybay, hello Father, good morning, padayon pads, minaw mi diri sa Dumaguete, no? O si Michael Masanigra, good day Father, God bless po, from Zamboanga, Sibugay. O si Nanay Franz Risilosa, nagtanaw na to, no? O si Victor Valdez, Father, pwede po ba talakayin mo ang sinabi ni Roy na nakadibati mo kung ang misa ba ay utos ni Kristo? Salamat po. So, bigyan natin linaw yan siguro sa sunod na live natin. O si Virgilio Serbo, mayong buntag, Father. Si Marie Chris Miranda, amen po, no? Gwendolyn Banzon, no? Amen, amen, no? O si Arnel Hawud, si Gunsyok, no? O si Sheila Juyad, no? Victor Valdez, Father, short comment lang po, kung utos ba ni Kristo ang misa? Tanong po yan ni Roy sa isang INC na nakadebate mo na ayaw sumagot, no? So inutos talaga niya yan, no? Sa Luke chapter 22 verse 19 to 22. ating babasahin, kapatid, no? Ang nakasulat sa Luke chapter 22 verse 19, no? Ito ang nakasulat, kapatid. Tapos kumuha siya ng tinapay at nagpapasalamat sa Diyos. Hinati niya yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang katawan ko na binigay para sa inyo. Gawin nyo ito para maalala nyo ako. Gawin nyo ito para maalala nyo ako. Kinuha niya rin ang baso ng alak pagkatapos maghapunan at sinabi, ang basong ito ay bagong kasunduan ng Diyos na nagpatibay ng dugo ko.
ibubuhos ang dugo ko para sa inyo, no? Pero kasama ko dito sa misa ang traidor sa akin. So, nakita nyo, merong term misa, no? Sa Pinoy version, no? Isang protestante na edition, no? Pero kasama ko dito sa misa ang traidor sa akin. So, nagre-refer siya ni Judas Iscariote, no? So, mabasa natin ang misa, no, dito sa Biblia, no? Saan mabasa? Luke chapter 22 verses 19 to 21, no? So, kung natuloy ang ating debate ni Brother Roy, ito ang gagamitin ko. Mabasa talaga natin ang litra po litra na misa. Dito sa New Testament Pinoy version. Hindi ito Katoliko. Mga Protestante itong nagsasalin nito. Mga Taglish na Tagalog. No? So, kaibigan, yan ang sagot ko. Dre, da ako ikadibate taga dating daan. Ngano kuno atong Kristo taas buhok. Unya puti, gwapo. Unya itom man daw si Mama Mary kay tinuod daw na kulay sa ilaha mga itom daw mga Israelita. Hindi yan totoo, brother, no? Al Dave, no? Yang nasa imahin ni Kristo sa ating mga larawan, yan talaga ang mga mukha ng Israelita. Nakapunta ako doon no? So hindi man sila itom, hindi sila mga itom na mga tao, no? Sila ay gwapong-gwapo, kaibigan. Yang nasa picture natin sa yan talaga ang mga mukha ng mga Israelita, no? So hindi yan kapag hindi, kahit na hindi tayo magko-quote sa Biblia, nakapunta ako doon na bago lang sa November, no. So hindi totoo yan, no. Hindi totoo na hindi gwapo si Kristo, no. So ang mga Israelita, lahi ng mga Israelita, sila ang isa sa mga pinakamagandang lahi, no, dito sa balat ng lupa, kaibigan, no. O si Di Yavala, no, by Vato, hi, no, og thanks. Og si Maria Lourdes, nakaabot pa jud in town ko sa imong pagpaambit, Father Darwin. Og si GR Veras, no, amen. Og si Mikeline Briton, Padre, kasalanan po ba ang masturbation both male and female, no? So tinawag yan sa ating Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Catholic Church na ang masturbation, no, is a grave act, no. So kasalanan, no, dahil no ang ating catechism, no, tuturo ng purity, no, sa ating isipan, sa ating mga salita at sa ating gawa. Tito 1:15, no, sa lahat ating babasahin ang Tito 1:15, no, dahil mahirapan ako magtagalog, mga kaibigan. Buti na lang meron tayong Taglish, Tagalog, English na version, no? Ano ba ang nakasulat dito, no? Sa Tito 1:15. Dapat tayo maging ating ilagay sa ating isipan ang mga mabuting asal, no? Tito 1:15, no? Ito ang nakasulat, kaibigan. Para sa mga malinis ang isip, no? Para sa mga malinis ang isip, malinis ang lahat ng bagay. Pero para sa mga marurumi ang isip at di naniniwala, walang malinis kasi marumi ang isip at konsensya nila. So, yang mga malaswa, mga lustful thoughts and lustful deeds, no? So, gaya, in-establish ng ating Panginoon ang Sacrament of Confession, no? Para maging malinis naman tayo, no, sa ating pakibahagi sa ating mga kaibigan. Salamat, Mikeline Briton, no? O si Weldro Nusos, maraming mga nagko-comment sa atin, no? Hindi ko na ito mababasa lahat, mga kaibigan. Meron pa akong schedule at maraming salamat sa inyong laging pakikinig at pagsubaybay sa ating live sa TYFB. So maraming salamat, mga kaibigan. May God bless us all. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.